24 na pamahiin kapag may birthday. Una, pansit para sa mahabang buhay. Dapat maghain ng pansit sa handaan dahil ang mahahabang noodles nito ay sumisimbolo sa mahaba, masaya at malusog na buhay para sa celebrant. Pangalawa, bawal mag-advance ng bati. Huwag babatiin ng happy birthday ang isang tao bago ang mismong araw ng kanyang kaarawan dahil ito ay pinaniniwalaang nagdadala ng malas o maaaring maging sanhi ng hindi pagtuloy ng selebrasyon. Pangatlo, pagsusuot ng pula. Magsuot ng pulang damit sa araw ng kaarawan upang makaakit ng swerte, positibong enerhiya at kasaganaan sa darating na taon. Pang-apat, pag-ihip sa kandila. Dapat mamatay sa isang ihipan lamang ang lahat ng kandila sa birthday cake upang matupad ang hiling o wish ng celebrant. Panglima, bawal magwalis. Huwag magwawalis ng bahay sa araw ng kaarawan dahil ang paggawa nito ay pinaniniwalaang nagtataboy ng swerte at mga biyaya palabas ng bahay. Pang-anim, iwasan ang paggupit ng kuko. Huwag gupitin ang kuko sa kamay o paa kapag gabi o sa mismong araw ng kaarawan upang hindi makaranas ng kamalasan. Pang-pito, blowout ng celebrant. Ang celebrant ang dapat manlibre o maghanda ng blowout para sa mga kaibigan at pamilya upang ibahagi ang kanyang swerte at biyaya. Pangwalo, huwag magbigay ng sapatos. Iwasang magregalo ng sapatos sa celebrant dahil pinaniniwalaang maglalakad palayo o iiwanan ka nito. Pang-siyam, salubong sa kaarawan. Mas mainam na maghintay hanggang mag-alas 12 ng hating gabi sa lubong bago batiin ang may kaarawan upang masiguro ang magandang kapalaran. Pang-sampu, bawal matulog na basa ang buhok. Huwag matulog na basa ang buhok sa gabi ng kaarawan dahil pinaniniwalaan na ito ay magdudulot ng pagkabulag o pagkalimot. Pang-11, pagkain ng bilog na prutas. Maghain ng 12 uri ng bilog na prutas sa lamisa upang sumimbolo ng swerte at kasaganaan sa bawat buwan ng taon. Pang-12, bawal mag-iiyak. Iwasang umiyak sa mismong araw ng kaarawan upang hindi maging malungkot ang buong taon. Pang-13, pag-iwas sa pagpunta sa patay. Huwag dumiretso o umattend ng lamay pagkatapos ng birthday party dahil maaaring madala ang malas o sumama ang espiritu ng yumao. Pang-14, pagpapakasal sa parehong taon, sukob. Ang magkakapatid ay hindi dapat magpakasal sa loob ng iisang taon ng kaarawan dahil ito ay nagdadala ng malas sa pagsasama. Pang-15, pagkain ng malagkit. Maghain ng mga kakanin o malagkit na pagkain upang maging malagkit o magtuloy-tuloy ang swerte at pagmamahalan ng pamilya. Pang-16, birthday sa Friday the 30th. Kapag ang kaarawan ay natapat sa Biyernes ng ika-13, pinaniniwala ang malas ito kaya dapat mag-ingat sa lahat ng gagawin. Pang-17, pag-iwan ng tira sa plato. Dapat ubusin ang pagkain sa plato sa araw ng kaarawan upang hindi masayang ang mga biyayang darating. Pang-18, bawal magpahiram ng pera. Huwag magpapahiram ng pera sa araw ng kaarawan dahil ang pera mo ay hindi na babalik o mababawasan ang iyong yaman. Pang-19, pagsusuot ng bagong damit. Magsuot ng bagong damit sa kaarawan upang magsimula ng bago at maunlad na buhay. 20, pag-iwas sa aksidente. Mag-ingat sa anumang sugat o aksidente sa araw ng kaarawan dahil pinaniniwalaan na kung ano ang nangyari ay mauulit sa buong taon. 21, pagkain ng 7 o 18 na putahe. Maghain ng partikular na bilang ng putahe ayon sa edad upang swertihin sa buong taon. 22, bawal magsuklay sa gabi. Huwag magsuklay ng buhok sa gabi ng kaarawan dahil ito ay nagdadala ng malas sa pag-ibig o buhay. 23, pagpapairal ng manyaneta. Ang tradisyon ng paggising ng celebrant ng maagang kanta ay nagdadala ng matagal na pagsasama at pagmamahalan. 24, bawal magpatong ng pinggan. Huwag magpapatong-patong ng maruming pinggan sa mesa habang may kumakain pa upang hindi magpatong-patong ang problema. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.